Oo, di tsaka alam nyo, sa kwentuhan, masaya kasi yung wag kagad yung basag trip. Di ba? Nakakainis yun sa kwentuhan. Ewan ko kung may katropa ako, may tropa ako ganun eh. Pag upo pa lang ng lamesa, basag trip na eh. Oo. Di ba? Iniiwasan mo yung ganun. Yung ganun din sa content creator, para namin kayong kakwentuhan. Ang chance nyo na makakwentuhan namin kayo is sa comment section. Pag basag trip ka agad, Oo. di ba? Ang nangyayari, hindi nagiging productive. Hindi nagiging productive yung usapan. Nagiging ano lang ba? Tawag dito, nagiging ugat lang. Para gayahin ko minsan ng iba. Kami naman kasi ni Kuya Shane, yan lang. Tawag dito, share lang kung ano Share yung lang. natin. Ngayon, kung meron kayo alam, i-share nyo din. Oo, actually, ano yun pag nababasa ko yung mga comment na nagbibigay sila ng magandang information, I really appreciate. Napapalike ako, napapahart ako doon sa mga ganong comment. Nagugulat nga ako kung minsan sa iba nagko-comment. Hindi ko alam yun Oo. Ako kasi ngayon na natuto. Kasi yung mga nagko-comment doon sa amin, lalo na yung mga positive, we really appreciate. Kung makita nyo, nilalike pa namin yan. Nag-a-agree pa kami sa inyo. Kasi, ito naman, sharing lang to ng information Wala namang masama naman siguro. Kung tatanong nyo naman kami, mechanic ka ba? Oo. Ako natatanong sa iyo yan lagi. Madalas, oo. Ayan sinasabi ko, wala akong diploma ng mechanical engineer o sa automotive. Kaya lang kasi, Italiano ako dati. Ako naman, to be sabihin na natin, ang playground ko nung bata ako, motor pool ng army. Oo. So, nood-nood, tingin-tingin. Tapos, hilig ko yung pag nagkakwentuhan tayo, hilig din natin ng let's go. Oo. Doon ko natutunan yung aerodynamic. Oo, ako kasi. Biro pa lang aerodynamic. Oo. Yun nga Ako alam mo yung aerodynamics, ako natutunan sa bisikleta Doon sa helmet tsaka yung mga suot ng siklista. Sabi ko, kaya pala sila ang suot nila, maninipis, pagkatapos gano'n, tapos nakagano sila. Kasi Superman. aerodynamic pala. Ngayon, ganun din sa kotse. Yung aerodynamic. Yung mga ganun, yung mga preno na yan. Kala ko walang halaga yan Sa totoo lang ako, personally nung bata ako, napakarami kong sinirang laruan. Oo. Nako, ang laruan sa akin, minsan hindi naman talaga yung laruan, yung nasa loob ng laruan ang babaklasin ko at gagawa ko ng panibagong laruan. Ako kasi alam mo nung bata ako, katwiran ko, sira na yan Wala nang patutunguhan niya, kundi lalong masira. Tsaka pagka hindi ko nabuo, tsaka ako dadalhin sa dadalhin sa Bibila akong laruan, dumagalaw, tuwang-tuwa ako. Oo. Ang gagawin ko nun, hindi ko yun binili dahil gusto kong laruin. Gusto kong baklasin at tignan yung loob. Oo. Yun ang doon ako natuto, kaya sabi ko sobrang dami kong sinirang laruan nung bata ako. Na ang ending, natuto ko. Well, yun naman talaga yun, na natututo tayo minsan sa mga mistake natin. Oo. At yung mga binibigay naming information sa inyo is from our own experience. Oo. Na sana hindi nyo na maging mistake. Tama? Mahirap Kasi na-experience na natin, marami na kaming naging mali sa buhay namin. Na kayo, new driver kayo, new car owner kayo, na hindi nyo na sana ma-experience. Oo, mahirap yung nasisiraan. Oo, di ba? Ang hirap magtulak Saka mahirap yung wala kang alam sa maintenance sa sasakyan kahit konti. Kasi sooner or later, yung sasakyan na binili mo kahit brand new yan, may masisira dyan Ngayon, kung palagi kang asa sa mekaniko, kahit yung maliliit na bagay, kagastusan talaga. Ganun ang mangyayari sa iyo. Pero yung mga maliliit na bagay, isa pwede mo na i-DIY. Katulad lang ba ng pagpapalit ng brake pads? Oo. Makadali lang yan Ano rin, ako totoo lang, nang ginawa ko dyan, dahan-dahan ako nag-ipon ng gamit. Oo. Dati kasi, nagpapagawa talaga ako doon sa uncle ko kasi may talyer yung uncle ko. So, doon ko pinagagawa. Then, eventually, may mga simple lang naman na trabaho. Oo. Ikaw na. Pwedeng ako na siguro. Tsaka alam mo ngayon, ang information kasi ngayon, kalat na kalat. Hindi katulad nung panahon ko, nung nag-aral ako maggawa. Wala pa kasi YouTube yun nakakahiya man sabihin, gano'n na ako katanda. Alam niyo, para matuto ako ng makina, bumili ako ng bulok na kotse. Tapos yung bulok na kotse, siniba ko yung kahanon, bininta ko sa junk shop. Yung makina, kinalas ko. Grabe yung pag-aaral niyo. Ang binili ko noon yung tawag dito L-type na Lancer. So ang makina noon yung Saturn.
Binuksan ko ngayon yun. Pinihit ko muna yung makina nang umiikot siya. Kailangan ka ako nito. Pagka nakabit ko to lahat, umiikot pa rin to. Kinalas ko lahat. Kinalas ko lahat. Tapos alam nyo ginagawa ko nun. Halimbawa, kinalas ko to. Naka-enumerate. Uy, grabe. Kasi kung kakalasin mo yun, tapos lalagyan mo sa isang lalagyan, baka hindi ko na maibalik sa dati yun. May kwentong ganyan, nasira dahil sobra tornilyo. Ay, mangyayari talaga sa iyo pagka hindi ka pagka ang wiring, hindi mo alam. Oo. Iba, ba't dito pare-pares kulay? Bago ko putulin yun, lalagyan ko po ng mga masking tape yun, lalagyan ko ng mga code yun. Tama yun, tama yun. O, ganun, kung wala kang tester, para maibalik mo ulit sa dati. Ngayon, yung mga, kung magkakalas kayo na sasakyan, magsimula muna kayo sa maliit. Tama, oh. Yung pinaka-basic change oil eh. Oo, change oil. Yan, kasi ang kailangan mo lang dyan is yung pantanggal ng filter Oo. at yung pangtanggal ng bolt. Oo. Ako ito, suggestion ko lang sa inyo, no. Isa sa mga basic na pwede yung pag-aralan, yung pag-change oil. Oo. Kung sakaling magdi-DIY man kayo na mag-change oil, ang pinaka-reminders to dyan, bumili kayo ng torque wrench. Oo. Ang laking bagay pala nun. Oo, syempre. Kasi hindi mo ma-over-torque yung yung bolt. Kasi yun ang problema ng mga ng mga bagong Yung ma-overtorque mo doon, yung oil pan. yung oil drain Oo. ma-overtorque mo. Bumili kayo nun. Kung babalakin niyo mo mag-DIY, ang gawin niyo bumili kayo ng torque wrench. I-set niyo siya dun sa recommended na torque nung bolt na yun. Okay. Actually, yung spacer eh. Ano yung kaya ng spacer? So, ngayon, hindi na kayo ma-overtorque. Ngayon kung sakali naman, halimbawa wala kayong torque wrench. Ito lang naman kung wala kayong torque wrench. Huwag kayong gumamit ng mahabang jabi. Huwag kayong gumamit ng mahabang socket wrench. Kung mahaba yung socket wrench, huwag nyo hawakan sa dulo. Kasi mas malakas ang pwersa niya sa dulo. Dito nyo lang hawakan sa may dulo. So may pinakamalapit. Tapos pihitin nyo kung hanggang sa malaman yung mahigpit na. Kasi pag dito nyo yung hinawakan sa dulo, ginanon nyo, pag na-overtorque nyo yan, yung pag nagkaroon na ng pressure yung loob ng makina, tapos na-overtorque nyo, yung nangyari to sa kaibigan ko, natanggal yung bumibili lang siya ng lechong manok. Bumibili siya ng lechong manok na kakainin na, hindi, pupulitanin na. Bumalik sabi hilahin daw yung sasakyan niya. Kasi alam mo bakit, yung pagtakbo niya pala mula doon sa kusang kami, natanggal na yung tornilyo. Naubos yung langis, tapos hindi niya pinatay yung makina kasi gusto niya pagpasok niya naka-aircon siya. Pagbalik niya ngayon, hindi na umanda. Kung yung i-trace niya ngayon yung dinaanan niya, puro langis yun. Ngayon, pumunta kami sa auto supply, nung ikakabit niya yung tornilyo, wala na, hindi na sumisikip. Wala na. Ako naman, kung walang torque wrench, ang suggestion ko dyan, gumamit lang kayo kung yan ay socket wrench, 3/8 lang ang gamitin ninyo. Then, huwag niyong gagamitin yung kanyang breaker bar, yung mismong wrench lang. Oo. At ito kung sakali man, okay, kung depende kasi sa lakas ng kamay. Oo. Kasi medyo, kung malakas yung kamay mo, kahit 3/8 baka ma-overtorque. Pero pagka dito ka nakahawak, ito yung yung bilog, yung umiikot sa socket wrench. Pag dito ka nakahawak, posible mo nang, pwera na lang kung si Schwarzenegger. Yun nga eh. Pero ito, isang idea rin dyan. Halimbawa, humigpit na, pwede kang maghigpit pa ng at least mga 1 to 2 o'clock. Dun, yung parang sa orasan. Meron kasing tao na hindi nila alam kung ano yung, lalo yung bago, hindi nila alam kung ano yung mahigpit na or mahigpit na mahigpit. Nakakita nga ako ng tao na after niya higpitan, kukuha pa ng pamukpok. Kinanin. Sabi ko, mabibilog yung tornilyo. Kasi parang hindi niya kumawala. Hindi, huwag ganun ka ako. Yan. Tornilyo. So yun